Salamat din Bentay. Pagising sa umaga, matanghali at gabi, makikita ko ang post ng kayapdi. Paano nga ba to hindi ako makahindi? Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Pista Pilipinas. Bawat sabihin niya, pakinggan mo talaga. Walang paligoy-ligoy, diretso lang talaga. Kung ikaw ay insimada, mainis ka sa kanya. Kapalan mo lang ang iyong mukha, baka matuto ka. Kay Pista Pilipinas. Pista, Pista, busis mo ay busis ko. Tara na, Pista, Pista, laban mo ay laban ko. Tara na, Pista, Pista, Pista Pilipinas. Oh yeah. Naghahanap ka pa ng vlogger na astig, walang kinikilingan, matindi at matindi. Hindi siya bayaran, hindi siya kumakabig. Hanapin mo na siya at i-follow mo na siya. Pista Pilipinas. Pista, Pista, ang busis mo ay busis ko. Tara na, Pista, Pista, ang laban mo ay laban ko. Tara na, Pista, Pista, Pista Pilipinas. Tara na mga kabisdak. Try lang, lit live kung hindi ba tayo atakihin ng ubon. Mal, oh. Hindi pa rin na wala yung ubo ko. Patoplok, maayong udto, Visayas. Ay, maayong hapon na pala. Maayong hapon, Visayas ug Mindanao. Magandang tanghali. Magandang hapon Luzon. Magandang hapon Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng mga Filipino, mga OFW saan mang panig ng mundo. Mabuhay po kayo. Magandang hapon sa lahat ng mga Eskunyans, Duterte, diehard supporters, Bantag supporters, mga KOJC, mga Totobo, saan mang panig ng Pilipinas. Magandang hapon, Patoplok. Abaho, huwag po nating kalimutan ang ating mga pambato dyan sa Senado. Magandang hapon po sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Magandang hapon! Hapon tayo. Magandang hapon, Just Ventura, Analog, Giorgio Leando, Flordalisa, Arlene, Felicidad Milyari, Marga, Ima, Jan Garcia, Emeline Ibuna, gandang hapon, Victoria Donato, Desi Pinida, Lilith Tagudo, magandang hapon po, Just Ventura, Perez, William, Connie Mamak, Vida Geneva, Kamuti Moto, Mercy Morano, gandang hapon, Patoplok guys, Medyo Isiso, Heidi Sacroy, Stanley Manalo, gandang hapon po sa ating lahat. Botang, magandang hapon po sa atin. Actually, kagabi gusto ko pong mag-live eh. Gandang hapon, winner also. Ang problema nga kasi, grabe, ang lala ng ubo ko. Nadali yata yung pagpunta ko ng EDSA. Pagpunta ko ng EDSA, wala akong naabutan eh. Patoplok guys. Alam nyo, grabe. Nakakatayo balahibo yung indignation rally ng Hakbang Maisog diyan sa Mandawi City. 40,000 ho eh. Sabi ng mga organizer 40,000 yung attendance. Ang sabi naman ng mga mainstream media 20,000 lang daw, no? Oh lol. Ano ba ating inintay mga kababayan ko? Tara na! Patoplok, umpisahan na! Bisdak ka na! Medyo bisdak, go ka ba sa Iloilo? Hato, wala pa sa Iloilo to! Ewan ko lang ko kasi jumal pamasay sa aeroplano at saka may lakad din po ako pero subukan ko lang ho kung makapunta ako sa Iloilo. Gustong gusto ko po pupunta eh. Kaso mukhang tatamaan sa aking schedule guys eh. Pero anyway,
Try ko lang ha sa March 1. Pag-usapan po natin itong talumpati ni former President Rodrigo Roa Duterte, mga banat at buwelta niya po kay Ngagba doon sa nangyayari sa Mandawi City na nagulat nga si Tatay Digong. Grabe, sobrang daming mga Cebuano na nagsipuntahan. Ito, former President Rodrigo Roa Duterte na pamura kay Ngagba at tinawag pang hiwi at wangbo. Sabing ba natin Tatay Digong dyan ha? Bisaya yun ha, pero paliwanag ko po sa mga Tagalog para maintindihan ho ninyo eh. No? Dinelen Barcasio, maayong hapon no. Magandang hapon sa ating lahat. Salamat sa pakulay. At tinawag pang kawatan ng ginto. Kawatan nyo no? Sabi nga ho talaga ni Tatay Digong, alam mo pastor, pagkawatan ka talaga, nasa dugo mo yan. Huwag po natin kalimutan, number 53 sa inyong mga baluta, Pastor Apollo C. Kibuloy, number 38, Kong Mark Colita, 56, Attorney Vic Rodriguez, number 58, Philip Salvador, number 10, Jimmy Bondok, number 22, Bato de la Rosa, 28, Go, 30, Hinlo, Rolambino, 34. Ayan po. Lucky 9 sa Senado. Sabi ni Benito, sana matapos na daw ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi po matatapos yung pagnanakaw sa kaban ng bayan pag ang mga Pilipino patuloy na magpapanakaw. No? Alam mo namang kinawatan ka na, payag ka lang, tatahimik ka lang, manguyot ka lang sa bahay ninyo. Kaya umpisa na agad natin mga kababayan ko ang banat ni former President Rodrigo Roa Duterte. 3 po yung banat ni Tatay Digong dito ha. O ito yung pinakauna. Papaliwanag ko po sa lahat ng mga Tagalog na hindi nakaintindi ng Bisaya. Pagbibigyan ko po kayo ng moment in time. Patoplok! O ito. Nagoy, isyo simple lang. Meron daw issue si Tatay Digong. Ang usa ka nasod naanay pundo niya nga gold. Gold ba? Ayun kay Tatay Digong. May gold reserve tayo, pundo. Iyang itubag unsa man ang imong kwarta, papilma lang na. Asa man ang balor ana, asa ang backup ana. Mayong kadayon, niya ang among gold. Okay. Ginto po yung pinag-uusapan, ginto. Ang Pilipinas daw kasi meron tayong backup, parang ano yan eh. Garantiya yung natutukoy dyan ni Tatay Digong. May backup po tayo dahil ito po ang parang nagbibigay halaga ho sa ating salapi. Kung manipis po ang gold reserve natin, yung halaga ho ng ating pira ay magiging barato ba, magiging mura at bagsak. At wala na pong iikot na pira sa ating bansa. Dahil hindi ho po pwede nagawa ka ng pira kung wala kang parang garantiya. Wala kang gold reserve. Pag panipis ng panipis ang gold reserve, babagsak ang ekonomiya at kailanman hindi ka na po pwedeng gagawa ho ng pira. Kasi yung dami ng pera na inyong gagawin sa isang bansa ay nakabase sa gold reserve. Ito po yung sinasabi ni Tatay Digong. Kaya na mo palit og asa magdegosyo. Kay naami gold ug naay valor among kwarta. Yes. Ang butlag wa na ko magbaling-baling aning ilang computation. Atong gold karon nahurot. Okay. Ano ba sa Tagalog yung hindi na ako nagbaling-baling sa kanilang computation? Parang hindi na niya iniisip. Hindi na po iniisip ni Tatay Digong yung computation. Tungkol po dito sa gold ha. Ubos na daw ang ginto, kinain ni Tambaloslos. Daloy oh. Og baligya.
So kanang imong papel gigunitan nga bugat kaayo ni adto kay daghan tag gold reserve. Gaan na kaayo na. Okay, sa mga hindi Bisaya, yung pirang papel na hinawakan mo noon na malaki ang halaga, ayon kay Tatay Digong, pero ngayong panahong ito, ay yung halaga niyan ay maliit na lang, parang magaan na lang. No? So yung halaga noon, medyo mataas, ngayon mababa na lang yung halaga ng pera ho natin ngayon. Sa mga hindi nakaintindi, tuloy. Tungkol nga, wa na'y nasod mukatag. O di na mo honor ana kay wa na na'y balyo. Ang unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Ang unang ninakaw ni Ngagba ay ang gold reserve ng ating bansa. Hindi nga ho yan napag-usapan mga kababayan ko eh. Pinatay po yan ng Kongreso. Ito po yung issue eh. Ginto. Gold reserve. Kailanman ay hindi po nagpatawag ng hearing ang mga buhaya dyan sa Kongreso tungkol sa 25 tons na ginto na ibininta ng administrasyong ngiwe. Nasaan yun? Bising-busy ho sila kay Tatay Digong. Sabi ni Mail Bakita, pinalitan niya ni Palaka ng tanso, bisdak, buang talaga oh. Meron ba kayong narinig diyan sa Kongreso na pinag-uusapan ang ginto na ito ngayon yung hinahanap ni Tatay Digong na ayon mismo kay Tatay Digong ang unang kinawat ninakaw ni Bangag ay yung gold reserve ng ating bansa. Tuloy Tatay Digso. Sige, mubitaw lang ni ako. Actually, suko ko putang ina nila. Murahin mo yan, Tatay Digong! 1-0. Ito po yung namimiss ng taong bayan kay former President Rodrigo Roa Duterte, yung tapang eh. Yung mura niya, alam mo yung mura ni Tatay Digong, nakakadisiplina yan sa ating mga Filipino. Dinidisiplina ka eh. At galit, kasi sino bang hindi magagalit na ginagago tayo ng gobyernong ito? Tungaw lang hindi magagalit. Galit si Tatay Digong, suko kaayo ko, galit. Sabi ni Tatay Digong, suko maudit ni ako, kaya nandito ako kasi nga, galit talaga ako. LRGYC Vlog, tuloy oh. Sige yan na nagbaligya ang atong gold, hantod karon gamay na lang kayo. So unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay back up sa atong kwarta. Ilang beses na ba nagbenta ng ginto ang Marcos admin? Kasi ayon sa ating mga nasaga po na balita guys, hindi lang 25 tons ang bininta, kundi umabot na daw ng 40 tons na ginto. 40 tons po yung ibininta, pero yung sikat na sikat, yung 25 tons. Kasi nga ho, ganito yung mangyayari. Sa ibang bansa, yung ibang bansa, no, hindi po sila nagbibinta ho na ginto. Yung ibang bansa, hindi sila nagbibinta ng ginto. Ang ginawa ho nila, sila po yung bumibili ng ginto. Namimili sila ng ginto. Kasi ang value ng ginto, pataas ng pataas yan, hindi yan bumabagsak, hindi nagde-deplete. Na kung ang kaya nga ho, reserve, 42 tons na daw. 42 tons na yung animal, no? 42 tons na pala nga eh. Isipin mo, 42 toniladang ginto, ibininta. Hindi natin alam, walang update eh. Kasi yung pag sinasabi mong reserve, gagalawin mo lang yan kung wala ka ng
Wala ka ng ibang source. Wala ka ng ibang pagkukunan. Kumbaga, kung wala ka ng maisip ba, kung paano mapunan yung pangangailangan ng taong bayan, sobra na talagang kahirapan ho tayo, bagsak na talaga, no? Marami nang nagugutom, ang gagalawin mo yung gold reserve mo. Para hindi babagsak ang ating ekonomiya at mapunan yung pangangailangan ng buong bansa. Kagaya ng kagaya ng pandemya. Nung pandemya, actually, pwede nang magbinta si Tatay Digong ng pandemya. Ng pandemic. Ilang taon po yung pandemic? 3 taon ho yun eh. Pwede ma-justify ni Tatay Digong, kaya nagbinta ako ng ginto, kasi nga may pandemya, at wala na ho tayong mapagkunan ng ating para sa national budget dahil ang ekonomiya sarado. Sarado yung ekonomiya. Hello po, Ma'am G. Lakwata, magandang hapon no, sa inyo. Yun dapat. Pero, hindi po yung ginawa ni Tatay Digong. Hindi po nagbinta si Tatay Digong ng ginto at hindi niya pinakialaman yung ginto, yung gold reserve. Dahil alam ni Tatay Digong, pag pinakialaman natin ito, magiging walang silbi na ang pera natin. Kaya nga ho yung palitan ng piso kontra dolyar ngayon, 59, 58, swerte kong mag-57. Pero itong may admin, Marcos admin, walang pandemya, 42 tons ng ginto ang ibininta at hindi ho nagsasabi sa taong bayan bakit nagbinta ang mga buwang. Hindi nila pinaliwanag bakit nagbinta ng ginto. Saan ibininta, magkano yung naibinta. Walang proyekto. Ang ginawa pa, nangungutang pa. Ang tawag doon, kapal ng mukha. Tuloy Tatay Digso. Importante na eh. Yan. Tanang nasod na anak. Mungulit sila gold kita na to. Muni among pundo. O, muni balor sa among kwarta. O, sige. Tingnan mo ha. Alam niyo ba, tayo po yung number 1 sa buong mundo na pinakamaraming na ibinta na ginto. Number 1 ha. Under Marcos admin. Kung yung iba nga, sabi ni Tatay Digong, kung yung iba ay namimili ng ginto, tayo naman nagbibinta, buang talaga. No? Yung ibang bansa, panay bili sila ng ginto. Parami sila ng ginto. Gold reserve. Pero tayo, panay binta ng ginto. Wala mang proyekto, wala mang build. Sinong niloko? Tayo. Nawala na kay gasigihan o baligya. Wa ta mahibaw pilay baligya o kanosa. Buo na'y napong putang inan diha nga wa ta mahibaw. Correct! Oh. Yan, napamura na naman to, Jero. Ito nga yung problema, sabi ni Tatay Digong. Hindi natin alam kailan ibininta, magkano, saan, at nasa na yung pira. Yan yung hindi natin alam. Ito yung hindi alam ng sambayanang Pilipino ngayon. Noong una nga ho, hindi pa nga ho naniwala ang mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba na talagang nagbinta ng ginto, 25 tons nga lang ho yung kumakalat sa social media dahil sa bilyonaryo. Sinabihan pa tayong mga fake news. Later on, umamin ang Bangko Sentral. Totoo po yun, nagbinta ho talaga tayo ng ginto. 25 tons lang yung sinabi. Pero ngayon, may lumalabas 42 tons na. So, ibig sabihin, pagkabinta ng 25 tons na sundan pa. So, nasan yung pira? Sino nakinabang? Saan na deposit? Isipin mo yung 42 tons, ilang container ban yan? Paano nila yan naipuslit? Ngayon, ang Pilipino, pag hindi po nakialam dito sa issue ng gold reserve, ay putang ina, wala tayong mga kwentang pagkatao nito. Pag magnipis ang gold reserve natin, matik po yan, babagsak ang ekonomiya.
magiging no value po, walang saysay, walang halaga ang pera ng Pilipinas. Yung piso, walang halaga yan. Baka nga, $1 100 pesos ang palitan. Pag magkataon kung panay-panay binta ng ginto. Oh. Tuloy tayo, oh. What nakibaw ang gold diin gibaligya Correct. og pila. Mismo. Oo. Wa sila mo sultihan na ang administrasyon. Kada dapat public na kay public issue, public property, public money. Correct. And yet, gingnan mo padung na siya sa pagka-dictator eh. Papunta na sa Padung pagkadiktador. na siya dito, di na magbaling-baling og ingno nimo, hoy, hay naman tong among gold, di man nimo baligya, pilay imong ngalin. Wala na. Papunta na daw sa pagkadiktador, yung hindi na magbaling-baling, so ibig sabihin, wala na siyang pakialam, no? Hindi na siya, kumbaga, manhid na siya. Hindi na magbaling-baling, wala akong pakialam dyan. Pag tinatanong mo nasan yung ginto, saan mo ibininta, wala siyang pakialam. Hindi ka na sasagutin. Singhot na lang. Papunta na sa pagkadiktador, nasaktan sila dyan eh. Tuloy, oh. They don't bother to answer, and they don't bother really to give a statement to the Filipino people. Lisod na. Perting lisura na. Muna yung una, karong pilakadla, mga pobre kita ni. Oh, lisod na daw. Mahirap na daw yan. Sobrang hirap na po yan. Hindi na daw yan sasagot si BBM. Wala na daw yung pakialam pag tinanong mo yan. At darating daw ang araw ay maghihirap tayong mga Pilipino. Hello po, Teacher Itosaki. Konnichiwa. Ewan ko sa mga Filipino kung papayago ito. Ako, maraming po mga ordinaryong empleyado. Ramdam mo nila ngayon talagang kahirapan. Kahit sino po ang inyong tatanungin. Yung magsasabing hindi mahirap ngayon, tungaw. Nasaan na yung mga galit sa 125 million kay Vice President Inday Sara? Dito kayo tayo magalit sa 42 tons na ginto. Na ibininta na ayon kay Tatay Digong. Nasa na? Hindi yan sinasabi sa ating mga Pilipino. Public issue po yan. Pera po yan ng bayan. Ginto po yan natin. Hindi po ginto yan. Hindi yan Italiano gold. Walang Italiano gold, ha? Tanso meron. Daloy, oh. Ako, nagpalit ako daan sa kadusin ng jockey nga. Kaya nga akong daan, luag na. Usay maglakaw ko ni ana sa ang garten, ni ana sa akong. Tingnan mo, ha? Pobre na gud ta. Okay. Tingnan niyo po, sa mga tangang mga Pilipino na hindi naniniwala kay Tatay Digong, ito po yun. Inamin na po ng Bangko Sentral na nagbinta sila ng ginto. Ang problema nga ho ng gobyernong ito, hindi po nila sinasabi magkano, nasaan yung pinagbintahan. Huwag tayong magiging tanga dito sa isyong ito. Dahil ito ay maliwanag, ay public issue po ito, may pakialam tayo dito. Oh. Tingnan mo. Ikaw Pilipino ka? Sasabihin mo, fake news si Tatay Digong? Bangko Sentral na nagsabi, nagbinta sila ng ginto. Nasaan yan, mga animal kayo? Oh. Hindi yang ginto ningiwiim. Hindi ang ginto ng mga Marcos. Ginto po ito ng bayan. Ginto po ito ng nating lahat. Ni minsan si Tatay Digong hindi po nakaisip na magbinta ng ginto. Kahit noong pandemya, hindi siya nagbinta ng ginto. Pero itong mga tungaw, sabi hindi daw totoo ang sinasabi ni Tatay Digong. Hindi totoo. Ayan o. Inamin mismo ng Bangko Sentral
na nagbinta sila ng ginto. 25 tons. 25 tons lang yung inamin eh. O paano yon? Nasaan yung, di ba sabi, 42 tons daw eh. Yung naibinta. Ito, 25 tons nga lang. O, nasaan? Paliwanag nyo po ito. Niribat agad to ng Bangko Sentral, di ba? Kinonfirm ng Bangko Sentral. Nasabi, nagbinta po kami ng ginto, 25 tons. Ang reason nila, ang sabi ng Bangko Sentral, nagbinta daw sila ng ginto kasi nga mahal yung bintahan ng ginto. Mahal daw ng bintahan ng ginto, kaya nagbinta sila ng ginto. Nang tanong, ba't kano yung nagbinta? Nasaan yung pinagbintahan ninyo? Sabi niyo, mahal ang bintahan ng ginto, nasaan yung pira? Yan ba ay aprobado ba yan ng taong bayan na magbinta tayo ng ginto? Pinaalam nyo ba sa may-ari ng ginto? Kaya tama nga, Tatay Digong, papunta ng diktador itong singiwiim. Tapos kayong mga Pilipino, sasabihin nyo fake news. Yung abogada na nagsasabing fake news, si Tatay Digong, putang ina, magpaliwanag kayo sa Bangko Sentral. Namin mismo nila ito. Sino po ang mastermind? Tama ka dyan, Bantataw. Sino po ang nagsabi na magbinta tayo ng ginto? Sino po ang nagsabi na ubusin natin ang gold reserve sa Bangko Sentral? Na mismong Bangko Sentral na nagsabi na bininta nga ho, kinonfirm nga ho. Nasaan yung Italiano gold? Kala ko ba mamigay ng ginto, magbinta pala ng ginto? Pag maubos ang gold reserve ng bansa ng Pilipinas, bababa ang halaga ng piso kontra dolyar. At maramdaman nating mga Pilipino yung tinatawag na isang kahig, isang tuka. Pag magpabuang-buang ang mga Pilipino dito, magpabungol-bungol sa inisiwalat ni Tatay Digong, at hindi man si Tatay Digong ang nagsiwalat dito, ang unang nagsiwalat ay Inquirer Money. Yang website na yan. Tapos, after pagsiwalat, na content lahat ng mga DDS yan, nag-trending, mga ilang araw, inamin po ng Bangko Sentral na talagang nagbinta ho sila ng ginto. Ang tanong, inamin nyo na nagbinta kayo ng ginto? No? Ngayon, deserve ng maraming Pilipino na malaman at ipaliwanag ninyo nasan yung malaking pera na ito. Ilang bilyon ba ang halaga na ibininta? Bininta ba talaga ito? Diniposito sa account ni Palaka, ni Ngagba at Tambaloslos kung saan-saan. Diniposit sa offshore account. Yan ang malaking katanungan. Naibinta ba talaga? O diniposito nila sa kanilang mga account sa ibang bansa? Ginago tayo, no? Kaya pag ikaw, Pilipino, ngayong Mayo 12, gumanti tayo. Diretso natin sila sa Inidoro, sa Cubita. Huwag po tayong pumayag nang itong isiniwalat ni Tatay Digong ay hindi papansinin ng Palasyo de Polvoron at hindi papansinin ng taong bayan. Gumanti ho tayo. Hello, Jocelyn Domingo, salamat sa pakulay. Gumanti ho tayo at husgahan natin sila diretso sa Cubita, yung Team Ngiwik. Tapos sasabihin fake news, sus ko, Ginoo, mga tungaw. Ito, sa pambanat ni Tatay Diggs. May katulo. Teka lang, ito, pangalawa muna, pangalawa. Dalawa. Kaning putang inang di gimada. Kaya na. Kaon. Bugas. Bigas daw, pagkain. Ang adto nga 20 pesos daw ang kilo. Patay. Mag-isaad sa buang. Buang ka daw, Nyor! Maoy gisaad, ang tawag doon, yun ang pinangako. Pagkain daw, itong pagkain, yung 20 pesos daw na ipinangako ng buang, nasa na.
Alam niyo po itong Marcos admin, si Dida Junior, bagsak na talaga ang kredibilidad yan. Wala nang maniniwala dyan. Sa pangako niya, ni isa walang natupad, animal, oh. Tawagin ka pa ni Tatay Digong, buang. Buang mo lang. Kaya, kung ikaw butante, pagdating sa Mayo 12, mag-isip-isip ka na. Tika, magpapatuloy ba ako magpapaloko sa buang? Kasi kung magpaloko ka sa buang, sabi ni Tatay Digong, mas buang ka talaga. Sinabi na nga ni Tatay Digong, buang eh. Maniwala ka sa buang? Sabi nga ho nila, pag maniwala ka sa buang, mas buang ka pa. Papayag ka na ang nag-i-endorso ng mga kandidato ay buang? Bautista, magandang hapon, no? Alam nyo, pag buang ang mga ngako, automatic din, buang din ang resulta. Diba? Oy. Ano yung Tatay Digso? Karon wala na. Unya, walay solusyon nga naa makita nato. Walang solusyon daw. Maraming salamat sa pakulay, Ma'am Bautista. Ito rin yung po yung napansin ko dito sa animal na Marcos admin na ito. Walang pakialam sa nangyayari sa mga issue. Walang solusyon. Mahal kuryente, mahal bayaran ng tubig, mahal na bilihin, bigas, wala ho silang solusyon dyan. Ang utak nila, import-import. Kasi nga, ito, ang Marcos admin, napaka-weak na administrasyon. Weak leadership, weak leader. Masyadong nagpakontrol sa mga oligarkiya, mga negosyante. Kasi kung hindi lang ito weak, si Da Junior, hindi ganito ang maharanasan nating mga Pilipino na aabusuhin ho tayo ng mga negosyanteng mga demonyo, nakakampi ng mga may saltik diyan sa Palacio de Polvoron, mga oligarkiya, alta-alta ba, alta presyon. Goods ang Marcos admin sa mga oligarkiya, sa mga mapagsamantala. Pero hindi po maganda sa atin, mga ordinaryong Pilipino, ang gobyernong ito. Dahil, putang ina, pagsamantalahan ho talaga tayo, guys. Aabusuhin tayo. Makakatagal pa kaya tayo sa susunod na 3 taon? Sinabi ni Tatay Digong. Walang solusyon. Paano? Panay, singhot. Tuloy, Tatay Diggs. Nag-import sila og daghang bugas. Mubayad mag yun nagtaripa. Ang taripa giubsa nila from 35 to 15. So daghang bugas ni sulod. Pero pagbaligya, mahal ng gihapon. Unsa man yung putang ino? Murahin mo yan, Tatay Digong. Ito. Tingnan mo, ha. Ang solusyon nila, import daw, ayon kay Tatay Digong. Import ng import. So, yung taripa, binabaan na ho nila. So, ibig sabihin, pag mababa po yung taripa, 15% eh. So, ngayon, marami pong maingganyo mag-import. Maraming mga importer na mag-import ng bigas. So, maraming papasok na imported rice. Kaya nga ho, under Marcos admin, naitala din, number 1 tayo eh. Diba sa ginto? Number 1 tayo sa buong mundo na nagbibinta ng ginto. Ewan ko ba kung nagbinta ba talaga tayo? O binulsa lang ng mga bugok. Dito naman sa bigas, number 1 din tayo sa buong mundo na pinaka number 1 importer of rice. Putang ina, nakakahiya, no? Oh, Marcos Legacy. At least number 1. Ano ba ng mga Pilipino talaga? Laging number 1. Number 1 sa kalukuhan. Number 1 sa kagaguhan.
Number 1 sa kapalpakan. Ayun, number 1 ho talaga tayo. Tinalo pa ho natin yung China, napakaraming tao. Yung population ng China, sobra-sobrang dami. O, tinalo natin, no? Angel Q, Swelo, salamat sa pakulay. Ganun tayo kagaling under Marcos admin eh. Lahat number 1. Kapalpakan nga lang. Walang solusyon. Kasi nga, puro ka import. Dumadami, bumaba ng imported rice. Hindi man bumaba ang presyo. Oh, naramdaman nyo ba? Bumaba ang presyo. Butangin, tumaas lalo. Imbisa, yan ang nga sinasabi, law of supply and demand. Pag marami kang supply, pag ang demand mababa, magmura ang bilihin. Pero ang buang, sabi ni Tatay Digong, sobrang dami ng supply, no? Mababa na nga ang demand kasi maraming supply, mahal pa rin ang bilihin, presyo ng bugas. Kasi inuuto lang tayo ng mga negosyante, mga oligarkiya, at walang pakialam si Ngagba. Sabi siguro ni Ngagba, bahala kayo sa buhay nyo. Anong gagawin natin? Singot na lang. Pupunta pa sa kalawakan. Pataplo nga guys. Leo. Pasudlo na, bubo ang taripa, daghang bugas, pag-deliver, mahal pa rin. mahal man lang gyapon. Ito, mababa daw, maraming imported, ganun pa rin daw. Mahal pa rin po daw ang presyo. Alam niyo ho nga ho, dapat yan magmura talaga. Pag sinusundan mo yung Economics 1, sino ba nakakaano ng Economics 1? Law of supply and demand. Putang ina, simple lang yan guys eh. Economics 1. Pag maraming supply, matik yan. Mura talaga ang bilihin. Pag mababa ang supply, mataas ang demand, yan, mahal talaga ang bilihin. Kaso hindi eh. Panay import eh. Walang irarason ang Marcos admin, no? Walang irarason ang Marcos admin na sasabihin niya, mahal ang presyo ng bigas kasi nga may digmaan, kasi nga merong crisis sa buong mundo. Hindi na yun. Hindi na eh. Kasi marami na ang supply na bigas eh. Dapat bumabaho yan at babalik sa dating presyo na 42-45 ang kilo ng bigas. Pero hindi, ganyan ang nangyayari. Yung resulta nagmahal. So pinaglaruan ho tayo ng mga negosyante. Pinaglaruan tayo ng mga oligarkiya. Bakit tayo pinaglaruan? Kasi nga weak itong gobyernong Marcos. Hindi marunong magmura. Magalit man lang kayo pag hindi ninyo ibababa dyan, animal oh. Hindi ko na kayo pag-importin. Lahat ng bigas ninyo, kukunin namin. Ganun na sana ba? Takutin man. Hindi nga marunong magtakot ng mga mapagsamantala. Kaya ang nangyayari, nagkalit-silitsi. Mupapod na rin? Oo, kasabot. Akong presidente neto. Pag ingon ako kakang presyo ng inyong bugas 35 o 25 per kilo. Mo nga masunod. Kani siya. Okay, sabi ni Tatay Digong nung naging presidente daw siya, pag sinabi ni Tatay Digong 28, 35 ang presyo ng bigas, yun daw yung nasusunod. Oh. Agree ba kayo dito? Bakit nasusunod kay Tatay Digong? Kasi nga si Tatay Digong, strong yung liderato niya. Hindi siya nagbibiro. Pag sinabi niya sa mga oligarkiya, gagawin niya. Pero ang problema kasi dito sa gobyernong ito, walang pakialam si BBM. Bahala yung paglaruan ho tayo. Oh. Ako, totoo naman eh. Pag sinabi ni Tatay Digong, ligpitin ko yung airport, ligpitin ko talaga.
Tuloy, Tatay Diggs. Presidente man unta, dili maka mando. Waton ang problema, makitaan man yung mulaygay. Okay, alam niyo yung dili mo mando? Ayon kay Tatay Digong itong siya, presidente naman sana, hindi marunong mag-utos ba? Hindi marunong mag-demand sa mga negosyante. Yun ang punto yun. Kasi nga weak. Hindi marunong sumita ba? Hindi marunong sumita. Parang sisitahin niya ba? Mando. Yun ang point niya dyan. Sitahin mo. Pagalitan mo. Huwag ganyan, hindi ganyan. Kailangan ganito ang presyo lang. Hindi siya marunong ng ganon. Kasi nga, weak, walang alam sa batas. Hindi marunong mag-utos na, eto hanggang 28 presyo, hanggang 35 tayo. Wala siyang isip na ganon eh. Tuyo kasi utak. Alam mo na sa isip niya, mangawat. Marunong daw mag-demand. Magdemanda. Magdemanda sa mga vloggers, sa mga Duterte at sa mga kampi ng mga Duterte yan. Marunong siya magdemanda. Una pa siya mo desider. Pagkahinay yun. Pagkahinay, ingnan mo, ngiwik president yun. Oh, ngiwik president daw. Pagkahinay, ngiwik president. Tama si Tatay Digong. Noon pa lang, sinasabihan man ni Tatay Digong weak. Alam mo, ito yung presidente na walang political will. Walang political will talaga. Hindi siya marunong magpresidente. Tama si Inday Sara, tama si Tatay Digong. Mahinang nilalang ito. Walang bilang nga eh. Ngiwik president, di ba? Sabi ni Tatay Digong, ngiwik president. Manhid. Alam niyo po itong si Dayunyor? Akala niyo siguro, naging presidente yan, magserbisyo sa atin? Hindi. Naging presidente yan, dahil gusto lang niya yung titulong presidente. Pero yung pagserbisyo sa bayan, walang alam. Anong gagawin natin? Ama mo si Tatay Digong, mahina. Ako di man ko manghambog. Pag abot na ako sa Manila, presidente. Alam niyo yung di man hambog, mga kabisdak? Sabi ni Tatay Digong, ako hindi man sa pagmamayabang, pagdating ko sa Maynila bilang isang presidente, ito yung ginawa ni Tatay Digong. Pakinggan po natin. Na ay bugas nga ang presyo ba gaduwa na sa mahal o may bigas daw na akong gisugo ni si John. Naglalaro daw sa sobrang mahal ng bigas. Tawga ang pinaka dakong negosyante sa bugas dire sa Manila. Pinapatawag daw ang pinakamalaking negosyante sa Maynila. Isa sa NV ayaw na. Kanang negosyante nga pinakadato nga rin. Sa bugas. Oligarkiya pinatawag niya. Way binuang. Kani tinuod na aman si Major Dia. Hindi daw siya Tawag na kong Chinese. Ipalingkod na ko sa pinatawag yung Chinese at pinaupo niya. Nga na ay tay problema. Sabi niya may problema ang daw. Ang bugas nga rin gabalintong ang presyo. Ano sa Tagalog yung balintong? Balintong tumbling, no? Pinatawag daw niya yung Chinese nung naging presidente siya. Pumunta sa Maynila, yung pinakamalaking negosyante. Pinatawag niya, pinaupo niya, at sabi niya, may problema tayo, yung presyo ng bigas, parang pataas-baba, parang ngayon, pataas-baba, no? Mabalintong, tumatambling, sumiserkos. Yan.
Circus. Tumatambling yung presyo. Kasi taas, baba, taas, baba. Okay. Ayos? Oh. Upside down, parang kanta yan. Upside down, hit, singiwim. Oh, gets natin. Taloy. Karon, ako dagang ingnon. Ngayon, sa pagsabihan kita, na mabutang sa hustong presyo, papatayin kita. ipapatay ta ka. Patay! Sinabihan daw ni Tatay Digong, yung negosyante, pag hindi daw ilalagay yung tamang presyo, papatayin kita. Kaya yan ng IWM? Lo. Ganun kasi dapat. Kumbaga, kailangan mo marunong manakot eh. Hindi ka man marunong pumatay, pero marunong kang manakot. Di ba ho? Ganun man, hindi man talaga literal na papatay ni Tatay Digong, mga buang talaga, oh. Di ba ho? Hindi yan. Pag sinabi ni Tatay Digong, papatay na agad, panakot yan. That's a figure of speech. Panakot. Strong leadership eh. Simple lang naman. Patayin talaga kita pag hindi mo ibababa ang presyo. Ganun na mga Bisaya eh. Sige, huwag kang maniwala sa akin, gagawin ko yan. Basta nagsabi na ako sa'yo. No? Ganun naman eh. Di ba totoo tayo dyan? Ikaw baka hyperbole nga eh. Parang ganun lang ba? Saywar. Yung datingan. Kasi pag hindi mo gaguhin yung gago, hindi ka papakinggan. Kung sasabihin mo, sa panahon ngayon, wala yung patay-patay. Sabi ni IWM, hindi kailangan natin pumatay para masolusyonan ang problema. Kaya ang resulta, online singhot. Ang resulta, tinarantado tayong lahat. May binalita sa Net 25 na lang po, binaril sa Maguindanao habang nag-i-speech siya. Magulo talaga yan sa Maguindanao eh. Alam niyo po, kawawa tayong mga Pilipino. Narinig mo yung ano? Narinig niyo yung balita dyan sa Global City? Narinig niyo? Pinost ni Ma'am Ana Malindugoy. Putang ina, uso na naman ang kidnap ngayon sa mga foreigner. I think estudyante yata yung foreigner eh. Kidnap for ransom, guys. Magkano yon? 200 million US dollars pinaransam. Tapos pinutulan yung daliri. Pinakita. Yung foreigner. Putang ina na yun. So 20 million US dollar. Sabi na, sorry, akala ko 200 million. Sorry, sobra pala ako ng isang zero. Foreigner nga, Malaysian. Hindi, sabi British daw eh. 20 million US dollar. Sorry, sobra lang ako isang zero. Sorry. 20 million US dollar pinapatubos yung foreigner diyan sa Global City. Kidnap for ransom. Puta, bumabalik na ho. Kasi nga, hindi matapang si Buang. Sabi ni Tatay Digong, Buang ha? Sabi mo kanina eh. Walang ganitong style. Bakit Tatay Digong panakot? Hindi naman sinasabing gawin ni Tatay Digong panggulat ba? Gulpi di gulat? Yun na nga, pinutol po yung daliri. Grabe ho. Sabi ni Ngiwi, bahala kayo dyan, basta ako pulboron lang. Tuloy Tatay Diggs, oh. Tinuna. Daghang bagay, daghang po ko gisulti nga ipapatay nga na ako gyud patsa po. Nabag yu ko'y giingnan nga ipapatay taga. Tingnan mo. Tingnan mo si Tatay Digong. Marami naman siyang sinasabi na ipapatay kita eh. Pero hindi naman talaga nangyayari. Pero meron din naman talaga sabi niya ha,
Na talagang patay ka talaga. Alam mo yung ganyang logic. Tama, binawi lang ni Tatay Digong na meron naman din talaga ako na sabi pinapatay ko talaga para matakot. Kasi pag sinasabi, ay, nananakot lang pala si Digong, wala naman palang pinapapatay. Diba? Wala pa naman pinapapatay. Kunyari lang panakot si Duterte. Sabi mo pala, Digong, marami kang gustong patay, pero di naman palang pinatay. Pero sabi ni Tatay Digong, meron na talagang pinagorgor siya. Kaya wag niyong subukan masira ang buhay ninyo. Malaysian student sa British School nag-aaral. Yun daw yung na-kidnap for ransom, yung pinutulan ng daliri. Walang kwentang gobyerno nga eh. Pagkahuman, nigwapo ang presyo. Correct! So nawala akong problema. Ano man ko daning community of people ba? Teka lang, Tatay Diggs. Agree ako dun ha. Di ba nung bago pumasok si Tatay Digong, sumipa yung mahal na presyo ng bigas? Nung inayos na, bumalik sa 42. May pinakamahal na presyo, 52. Pero 42, 35. Ako nakabili ako 27 ang kilo. Napakasarap. 27 ha, ang kilo ng bigas. Pero NFA rice yun, pero hindi siya mabaho. Malinis, buo. Puting-puti. Nakabili ako doon. 27 ang kilo ng bigas. Ako nakabili ako mismo. Hindi yung hindi pili. Hindi kagaya kay Bangag ngayon na sabi, ay, limitado lang. Pagkain naman ng aso. Nakadiwa. Ay, hindi daw pagkain ng aso tol eh. Yung 45. Hindi daw pagkain ng aso. Pagkain daw ng baboy. Kasi ang aso daw, hindi kumakain nun. Baboy kakain. Sabi ni Pulumina, oo, meron yan, 27. Ako nga, 27 ang panahon ni Tatay Digong. Sarap nun. Mabango, 27. Diba, sa lawan, 27. Kaya yung pangako ni Bangag na 20, nagawa na yan ni Tatay Digong, masarap pa. Si Bangag ngayon, nangangako, hindi nagawa. Bright, diya nga, makauna-una kung saon pag kausapod tubig. Walay tubig. Manila, tanan. Ako sa Davao. Ito sa tubig naman, may nilad to. Tawagan ako ang Manila Water at may nilad. tubigiro ng ilang manager diya. Ina ako, tubangan po sa media, minaw. Mulupad ko ugma sa Manila. Lilipad daw siya papuntang Maynila. Utang ina, pag walay tubig nga muagas anang garipo, dadon taga dito sa Lumsan taka. dito taga Lumsan. Okay. Ito sa tubig, guys. Naalala nyo po na yung Maynila tsaka Manila Water, gumagawa sila ng issue. Kunyari, walang tubig na dumadaloy sa kabahayan. Sabi ni Tatay Digong, Lumsan yung... Ano sa Tagalog yung Lumsan, guys? Yung... Lubog ba sa tubig ba? Lubog daw sa dam. Ano Tagalog yung Lumsan? Nimal, Bisaya. Lulunorin. Ayan, sorry. Lulunorin. Doon kita lulunorin sa dam. Lalim ng dam, ah. Yan, lulunorin. Yung Maynilad at saka Manila Water. Kasi nga, nung panahon nun, yung mga oligarkiya na yan, drama-drama sila. Yung drama nila dyan, kunyari walang tubig na dadaloy sa kabahayan sa mga gripo para magkaroon sila ng dahilan magtaas ng singil. Ganong kautak mga oligarkiya. O sinabi ni Tatay Digong, lulunurin kita doon sa dam. Sige! Magkaroon ng tubig. Kadag tubig. Pag abot na ko sa Manila, nanay tubig. Correct.
Ana wala mo sulbad o kuhan. Problema. Galing walay itlog lang yung puta. Kalawan o walay sapot. Wala itlog. Presidente daw kay sapot. Presidente daw walang bayag. Sakit nun, ah. Totoo naman talaga walang bayag. Walang yagbuls. Ba't ka naging presidente nga wala mga yagbuls? Ano yung walang sapot, guys? Sapot. Sapot galit, di ba? Hindi nagagalit. Parang walang tapang. Ganyan, walang tapang. Tama ba ako? Walang tapang. Walang yagbols at walang tapang. Kasi sapot kasi sa amin, yung parang nagagalit. Walang tapang. Wala. Meron namang amats. Tatay Degs, walang sapot pero merong amats. Every 30 minutes, singhot. Na. Wala ka ng itlog. Wala ka pang tapang. So parang ang resulta lang yan duwag. Pisot. Pisot. Sabi nito Lamar, alam ko meaning ng sapot parang web kong spider. Iba naman yung sapot na sapot yun kasi Tagalog yun, sapot. Spider web yun, sapot sa Tagalog. Sa amin po yung sapot, tapang. Walang tapang, walang ngipin. Yung ngipin nga, pustiso. Sa Divisoria, 300, made in China. Ang sapot po, spider web sa Tagalog. Pero Bisaya man si Tatay Digong, sa amin yung sapot, tapang sa Tagalog. Meron din supot, hindi tuli. Yan yun. Sapot man, sapot walang tapang. Bisaya man gamit ni Tatay Digong. Galit, walang galit nga, walang tapang nga. Pustiso yung bagang. Tama, sapot. Wag naman masyadong tupak. Sabi ni Alberto, sapot, tupak, buang talaga kayo. Wag naman sa tupak. Wag naman sa sapot, tapang. Sa atin kasi yung tupak, may tuyo yun eh. Yun, si Palaka, may tuyo. Tsaka si Tambaloslos, may tuyo. Hello, kababayan. Sige, bay, larga na kayo, bay. Iwan ko, bay, kung makapunta ako sa Iloilo, bay. Walang binatbat sa Tagalog. Sa inyo, sa Tagalog, sapot, spider web. Sa amin, sapot, tapang. Ano yon? Sapot pa lang sa inyo, sa amin, tapang na. Yung gagamba sa inyo, nagsasapot pa lang. Sa amin, yung gagamba, nakipagdigmaan na. Sa Tagalog, yung gagamba, nagsasapot pa lang, gumagawa pa ng bahay, no? Sa amin, yung gagamba, wala na, nakapagdigmaan na, pigsuntukan na. Ito, pangatlong banat. Ito ba yun? Ay katulo. Di na ta magbinulahay, ha? Di balik na pod ang droga. Ayan, ito na. Sa Davao, Cebu, Manila. Ito, masakit sa kanila ito. Huwag na tayo daw maglukuhan, huwag na tayo magbulahan. Bumalik na naman ang droga. Putang ina, ba't ba tayo nagbubulahan? Totoo naman, ni Mal. Sabihin pa naman, pampadagdag oras. Sabihin pa naman, yung nagdudroga, hindi adik. Para hindi lang makatulog yan eh. Hello, RG Warsi Vlog. Hindi ako makakomit, ma'am. Mahal pa masahe, ma'am. Galing kasi ako ng Siargao yan, ma'am.
Pag pumunta ako ng mapamahal ako ng pamasahe, Siargao to Cebu, Cebu to Iloilo eh. Ewan ko lang kung may direct flight ng Siargao to Iloilo. Kung merong direct flight, punta po ako. Pag walang direct flight po ng Siargao to Iloilo, sige ma'am, mamaya ma'am, pag-usapan natin yan ma'am. Walang problema ma'am, basta ikaw taya. Joke lang ma'am, pero pwedeng seryoso. Tuloy, Tatay Diggs. Daghan na pong standby ng mga hold up. Totoo talaga yan. Di ba ho? Marami talagang mga tambay daw na nag-hold up. Sus ko, Ginoo, sabihin na naman fake news mga tungaw. Yung viral nga doon sa kapuso mo, Jessica Sugo. Ay, Sugo. Sorry na, hindi pala kapuso mo, Jessica Sugo. Gagi, oh. Jessica Soho, na doon sa jeep, sinasakal yung babae, yung bata. Tsaka doon sa Quiapo. Sa Quiapo nga lang, huldapan din sa Quiapo eh. Hold up, harap-harapan. Ang dami, oh. Doon sa, doon sa Antipolo ba yon? Antipolo? Tatawa si Ticheri Tusake. Nakapasok ka na sa Sugo, Ticheri? Yung Antipolo, yung bata, yung sanggol. Puta, ay sus, grabing kidnapping eh. Ano yun? Hostage. Sus ko, Ginoo. Harap-harapan. Tapos meron pang doon sa salon. Holdapan. Pinasok talaga ng holdapper yung salon. Tapos hinahanap pa talaga yung may-ari. Nang hold up na, ginurgur pa yung may-ari. Dinig talaga sa video, patay na ko, sabi ng may-ari. Wala na day, patay na ko. Anong ganon? Ganong katindihong, ayun. Kasi nga, weak yung leader. Tuloy, Tatay Diggs, oh. Uban, manunggab. Katong ng hawa, moto sila. Yung iba daw nananaksak, yung kantong ng hawa, mauto sila, yung mga umalis daw noon, sa panahon ni Tatay Digong, di ba yung mga kriminal, mga holdapper, nagsialisan? Nagsilayasan? Sabi ni Lisa Ferro, sa amo bisdak, balik na sa akyat bahay. Sa amin din, akyat bahay gang. Harap-harapan, kaya tanghaling tapat. Masamasid, sa tagig ng halbot, ayon na kuyog. sa Tagig. Meron nga akong sinakyan na, di ba, nung pumunta ako ng EDSA kagahapon, di ba? Pag uwi ko, nag-joyride. Sabi niya sa akin eh, alam mo sir, ngayon sir, di na ho kami pumapasok doon sa Maharlika. Maharlika Village dyan sa Tagig. Kasi, meron talagang mga gago dyan eh, na namamaril. O, namamaril lang. Sa Maharlika, pwede daw sila doon maaga. Pero pag mga alas 6 na, madilim na, hindi na daw sila pumapasok. Kasi marami daw silang mga kasamahan sa mga TNVS driver, binabaril. Ang purpose, yung motor, kinukuha. Oh, ganun katindi ngayon. Kaya hindi na napasukan yung Maharlika ngayon. Sa panahon ni Tatay Digong, nakapasok dyan talaga. Nakatira ako ha. Sa panahon ni Tatay Digong sa Maharlika. At doon nga ako na-amiss kay Tatay Digong eh. Ang sabi nila, delikado daw yung Maharlika. Gabi na, naglalakad ako dyan. Doon sa Upper Bikutan. Lower man kasi yung Maharlika, di ba? Lower Bikutan. Nilalakad ko lang mula Triumph. Sino bang taga Bikutan dito? Nakatira ako doon sa Tagig noon. Sa Maharlika ho talaga ako nakatira noon. Doon sa Triumph, Upper Bikutan, nilalakad ko na lang yan pababa, Lower Bikutan, papuntang Maharlika. Kahit madilim, hindi ako natatakot, hindi man ako nagalaw doon. Oh. Pero ngayon, hindi man. Wala na. Masamasid, Upper Katol ako. Upper nga ako. Bumababa ako sa Lower, doon sa Maharlika Village. Alam mo yung Maharlika? Daming taga Mindanao yun. Taga Mindanao man ako, pero di man ako natakot kasi nga, alam ko naman Duterte.
matitino ang mga tao noon, yung mga kriminal nagsilayasan sa panahon ni Tatay Digong. So ngayon, anong resulta? Oh. Sabi ni Anton ngayon, nagbalikan ang mga adik sa Maharlika Village. Wala na eh. Sabihin pa naman na pag nagpulburon, hindi adik, buang talaga. Sasabihin, kayong mga drogista, bahala kayo sa buhay ninyo. Tuloy-tuloy nyo lang ginagawa ninyo. Ano bang sira ulong presidente, no? Sabihin naman, tuloy-tuloy lang yung ginagawa ninyo, bahala kayo sa buhay nyo. Tuloy-tuloy. Kaya nga, tuloy-tuloy nga ang daloy ng singhutan. Kaya pati Facebook Live. Diyos ko. Sabi ni Al-Said. Muslim siguro ka, tol. Ako rin, idol, nakatira ko doon sa panahon ni Tatay Digong. Panahon ni Tatay Digong, maayos. Pero ngayon, walang kwenta talaga ngayon. Naloy, oh. Wala yun, hinay yun. Hindi nila kontrolado. Hinay, Hadlock, Wait. God. Hadlock sila sa human rights. iyan din yung sinasabi ko. Weak, takot, kasi nga, takot sa human rights. May pubya kasi. Kasi yung ama niya, binugbog ng human rights violation. Hinahabol pa rin sila yung ama niya ng human rights. Kaya siya ngayon, feeling santo. Pero demonyo pala. Takot sa kriminal. O ngayon, ito, meron akong nakausap. Hindi ko lang pangalanan. Police. Sabi ko, sir, bakit ang daming mga kriminal ngayon, sir? Bakit nagsilabasan na naman yung mga demonyo ngayon, sir? Kasi nga natatakot daw sila na sumpuin ng mga animal kasi nga mababaliktad. Ano, alam nyo yung mababaliktad? Imbis na ang kriminal ang parusahan, sila daw yung maparusahan. Kasi nga human rights. Ganong katindi ngayon. Kayong mga kapulisan tuloy ngayon, putang ina, trabaho na lang para sa pamilya. Magkaroon ng kita para sa sahod lang. Pero kung merong kriminal yan, putang ina, kunyari magnanakaw, nandun pulis, ngayon bahala kayo dyan. Kasi nga kung mabaril ng pulis yan, kulong ang pulis Malakas ang human rights ngayon. Ano si Ngewem? Hinahawakan sa liig. Siyempre, kung ako pulis, alam ko naman na hindi ako pinoprotektahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung makagurgur ako ng kriminal, ako man makulong, putang na, wag na lang. Wag na lang. Trabaho na lang. Pero yung parang magpakabayani ka, habulin mo yung kriminal, barilin mo, putang na, kulong ka. Magutom pa pamilya ko. Magutom pa anak ko. Wag na lang. Total ang presidente, weak man Di ba? Maraming mga kapulisan ngayon nakukulong. Colonel Grijaldo nga, nakakulong pa rin dahil sa mga buhaya. Marami Yung nag-bypass na sa panahon ni IWM, nakahuli sila ng pulburon. Nasaan yung mga kapulisan noon? Siyam yun, kulong Imbis sila po yung humuli sa mga drug lord, mga drugista, sila pang nakulong. Ganun kahirap ang trabaho ng pulis ngayon, tol. Parang pulis sila for the sake na lang na sumahod lang para sa kanilang pamilya. Wala silang sandalan. Walang nagpoprotekta sa kapulisan. Kaya naintindihan ko rin yung mga yan kung anong utos ni Torre or ni Marvel, sumusunod na lang. Mababait mga kapulisan, pero ano pong magagawa ang kanilang kabaitan? Hindi sila protektado ng mahinang leader. Sila pa yung kakakasuhan, sila pang ikukulong. O paano na lang? Alam mo, pag nakasuhan sila, sabi ni Tatay Digong, walang pira, walang sahod. Lahat ng benepisyo, suspendido. Anong ipapakain sa kanilang pamilya? Okay, sana sa panahon ni Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, gawin ninyo ang trabaho ninyo. Sagot ko kayo. Basta na sa tama. Ako bahala ng mga anak ninyo, asawa ninyo, pamilya ninyo. Papakainin ko yan. Basta gampanan ninyo ang trabaho ninyo. Bakit ganun
Ganon ang mga kapulisan noon. Nagbabantay sa kalye. May police visibility. Kasi nga may leader. May pinuno. Merong leader na handa protektahan ang kanyang mga kapulisan at ipagtanggol at bigyan pa ng abogado. Pero ngayon, nasan? Diyos ko, Ginoo, walang kwentang presidente. Tuloy, Tatay Diggs. Sa bagay ako, may kaso ginoon ko. So, ina na ko nga, ako sa Davao ni Adto, pag ina ko nga, gusto na ko ang Davao malinaw. Gusto na ko ang Davao makalakaw ang mga tao. Makalakaw. Uli ang mga estudyante. Makalakad. Nga walay hold up sa jeep. Ina ko, patsa silang daan tanan naron. Sabi ni Tatay Digong, gurgurin mo na daw lahat ng mga kriminal para makalakad yung mga tao sa Davao. Merong ano si Tatay Digong, meron talumpati si Tatay Digong. Statement niya, sabi niya, maglakad kayo sa Davao ng madaling araw. Yung mga anak ninyo, mga estudyante kayo, subukan ninyo maglakad sa Davao ng madaling araw. Pag makauwi kayo ng ligtas, walang nangyayari sa inyo. Hindi hinahawakan ang inyong chocolate hills. At hindi dinadakma ng mga manyakol ang inyong bibingka. Ibig sabihin, safe ang Davao. Sa Davao nga eh. Sa Davao ngayon, kahit magtitext ka dun sa jeepney, okay lang. Pero ngayon, sa Maynila, Cebu, subukan mo mag-text ngayon sa jeep. Gamit cellphone, baka magulat ka, hinalbot na. Tanda mo ito, Mailing Vargas? Kaya sa mga kababayan natin, pag sumakay ng public utility vehicles, yung cellphone nyo parang awa nyo na itago nyo po. Kasi may maglalaway na demonyo. Iyak ka talaga. Meron nga ngayon sumasampa, may dalang balisong na eh. Yung nanghingi ng pera sa jeepney. Nabalitaan din ito, nabilitaan nyo. Hindi binigyan. Di binigyan ng pera, di ba? Ayan. Tinutukan yung mga pasahero ng balisong. Nagalit kasi hindi binigyan ng pera. Tuloy nga, guys. Mamaya ka na dun. Silabay ng dagat, ibahog na nga sa mga isla. Munong kamong maatog Davao, mutila mo da sa mga lapu-lapo nga tambok ayo. Bitaw. Naintindihan nyo mga Tagalog? Sabi ni Tatay Digong, yung mga kriminal daw, mga durugista, tinatapon daw niya sa dagat. Kaya daw yung mga isda daw nagsitabaan. Lalo na daw yung mga lapu-lapong isda ang tataba. Yun, mga kriminal yung kanilang paing, pinakain. Sana si Tambalusos ganun din mangyari. Daming joke ni Tatay Digong, kakasuhan ka na naman Tatay Diggs. Dire, fertilizer ang mga lapu-lapo nga rin, his own man. Davao, binahog eh. Fertilizer daw! Simple wala na. Ang tiil, hindi mo lang hiktan o haloblak. Ang ulo. Hindi na ng ulo tao. Oh, yung paa daw. Tatalian daw ng haloblak. Tapos yung ulo, tatalian din daw ng haloblak. Para hindi na daw lulutang. Tangin na naman talaga. Kakasuhan na naman doon si Tatay Digong.
Mga kriminal yan ha, Emerson. Ba't ka nagagalit, Emerson Reyes? Pro-China daw? Ikaw talaga buwang ka ha? Ikaw di ka amin, pro-China ka din. Emerson Reyes. Ikaw gamit mo cellphone, made in China yan. Yung panty mo nga made in China rin yan. Ikaw seryoso masyado ha, huwag ka magseryoso. Kawawa man ang buhay mo, seryoso ka, ICU ang dating mo. Alam mo, hipokrito talaga ang mga bubudista, tanganista ha? Na, tayo daw puro China. Ikaw di ka amin ha, Emerson ka, puro China ka rin. Kaldero mo, made in China. Ikaw punta ka isim ha, may-ari Chinese. Ha, wag ka punta isim ha. Ikaw punta ka Divisoria, dami nun Chinese ha, made in China. Ikaw sapatos mo, made in China ka man ha. Ikaw Emerson, di mo kaya bili ka ng sapatos made in America, mahal. Kaya mo made in China. Baka tayo 100. Dati paborito ko yung sapatos na ang tatak Converse. Converse tatak pero 100 lang yon. Made in China nga lang. Yan lamang kaya ko. Di kaya yung Converse na made in America, mahal. Dito na lang tayo made in China. Okay na yon. Na? Sabi ni Gatcha, mukha made in China. Ay! Ikaw nga, nanay mo, panty nanay mo made in China rin Tanong mo, tatay mo, lolo mo, nanay mo, sawa mo, jowa mo. Pakisabi, panty nila, saan galing yan? China yan. Ikaw gamit mo cellphone pang troll, China rin yan. Minin mo na, hipokrito. Galit kayo China, pero suot kayo made in China. Pagalit kayo China, dapat sunogin ninyo, damitin nyo, made in China, mga buang ha. Pati cellphone ninyo, Kawasaki nyo, cellphone nyo, made in China yan. Ha, di ba? Pati speaker ninyo, kaldero ninyo, kala ninyo, made in China din yan. Bigas nga kinakain ninyo, made in China, import yan Alon. Ikaw talaga, mga bubo talaga, mga supporter ni Bangag, no? Galit talaga, galit sa atin daw, made in China tayo Kaya na, matagal na tayo, made in China. Ikaw nga, amo mo, Chinese Di ba Chinese ka? Ikaw punta ka sa ATM, bangko China Bank. Tapos panay ka, Shopee, Lazada, made in China rin yan. Lahat yan, parcel mo dating sa bahay, made in China. Kaya wag pabuang-buang ha? Huwag ka mana-mana kay ngiwi nga, panay ngiwi, pabuang-buang, galit sa China ha? Galit sa China, kaibigan ng asawa niya, smuggler Chinese. Di ba Chinese si Michael Ma? Chinese man yun. Tuloy nga natin si Tatay Digong. Baya. Pasig, di na siguro ko di bawal naman sa konstitusyon. Pero pag mabalik ko, patay! Grabing tao, no? Di kinahalan, ang problema diha, patyon yun mo, walay laing solusyon. Walay laing solusyon. Imo nang ipresuhon paggawa sa nang balik na adik Kunya balik na pod balik. Basta di na maantos, iposo na lang. Marami namang magagalit dyan, lalo na si Ngiwim. Yung mga adik daw, dapat daw talaga ang solusyon daw, ubusin. Dahil daw, pag hindi daw inubos yan, ganun pa rin ang gagawin. Babalik-balik na lang, gastusan pa natin. Wag na, baon mo na lang.
O bigyan kita ng halimbawa. Bigyan kita ng halimbawa, sinasabi ni Tatay Digong. Naalala niyo po doon sa Cebu, sa panahon ni Tatay Digong, yung taong iyon, tumino, natakot magurgor. Natakot matokhang. Sa panahon ni Ngiwiim, bumalik, nagpulburon. Sabog. Isipin mo kung ilan yung ginorgor niya. Pagtingin niya sa mga tao, mga hayop daw eh. At may bumubulong daw sa tainga niya. Nakukunin yung relba, kalabitin yung relba, patayin mo yun, gurgurin mo yun. Mga hayop yung tingin niya. Dahil nga lango sa pulburon. Oh, balitaan nyo sa Cebu, ilan yung ginorgor doon? Ng adik. Ilan? 4. Takina. Nabalitaan yung chinapchap. Saan ba yung chinapchap ngayon? Saan ba yung chinapchap? Nabalitaan nyo? Batangas ba yun? Batangas or something saang lugar yun? Basta may chinapchap. Adik din ang gumawa. Oh. Paano na yung nabiktima ng adik? At mabibiktima pa? So, hindi nating kawaan yun, biktima. Maawa tayo sa mga adik. Di ba? Oy, sabi daw po, fake news na tayo. Sa fake news, Clarissa. Wandering Soul, salamat sa pakulay. Yung pinugutan yung chinapchap nga, nilagay pa sa freezer, buang gagi, oh. Oh? Sino bang matinong tao? Chinapchap mo, nilagay mo sa freezer. Saang lugar yon? Oh, may pinugutan pa nga. Putak, adik lang yung makagawa. Ay sabi ni Jom Reyes, bagong silang yon, Quezon City. Chinapchap. Takina talaga. Meron din pala sa Cavite, marami rin sa Cavite. Yung lulalaw sa Cebu, ginorguran ng ulo, ganun. Oh. Meron din sa Caloocan. Marami na ho. Ganun po yung utak ng adik. Adik nga yan eh. Natutuyo kasi yung utak. Tingnan mo si Ngiwiim. Tuyo yung utak. Di na alam sinasabi. Si Pacquiao daw sa taga-Bukidnon. Oh, yung pinakauna daw pumunta sa Tacloban dahil sa Yolanda si Tolentino. Wala na yung pag-iisip. Wala na. Sabi ni Hanaka, sa Cebu daw, 12 years old. Putang ina na yun. Kaya yung adik, tama talaga yan. Pag hindi na talaga yan, kayang patinuin. Kasi pabalik-balik lang ginagawa. Yung isang adik, yung isang buhay ng adik, millions of Filipino people ang masasalba. Kasi ang adik mamimiktima yan. Alam niyo po ba yung isang adik? Posible po, milyon-milyon ang mabibiktima. Hindi man niya marip, hindi man niya masaksak, hindi man niya manakawan, hindi man niya mahuldap, hindi man niya mapagsamantalahan. Pwede niyang magiging kliyente. Pwede niyang magiging customer. Saan? Sa pulburon. Kasi pag ikaw user, magiging pusher ka na rin. Bakit ka magiging pusher? Kasi nga, para may pantustos ka sa inyong bisyo. Tanungin nyo yung mga kaibigan, yung mga user. Mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Gagba na sabi fake news tayo. Tanungin mo yung kamag-anak mong adik. O ikaw adik, kung adik ka nandito, tanungin kita. Di ba pag user ka ng pulburon, magiging pusher ka na lang? Ka din? Siyempre magiging pusher ka. Bakit? Ano yung pantustos mo sa bisyo mo? Anong pangsinghot mo? So yung adik, milyon na mga Pilipino ang mabibiktima. At pag yung adik ibaon ng buhay, milyon din ang masasalbang buhay at mga inosenteng tao, pati mga kabataan.
Agree ako sa sinasabi ni Tatay Digong. Ayan, ganun ang nangyayari ngayon. Kaya na-duplicate ngayon ang mga durugista eh. Na-duplicate. Hindi manggurgurin daw ni IWM. Sabi ni IWM, ay, wala nang uso yung gurgurguran ngayon. Patay-patay, hindi na uso ngayon. Sa bagong Pilipinas, ang uso ngayon, panay singhot na lang. Makakita kayo ng adik, demonyo yan. Zombian. Tuloy, Tatay Diggs. Pero ang gusto nako katog yung dagko katong mga tunuladang Sindikato. di lang ko ka ingon ni si kuan nga wa may gipakita si Duterte sa iyang panahon na mayor siya. Baya na i-raid sa Davao, na footage. I-raid na ko. Unom ka drug lords. Ito, teka lang. Basahin ko kay Mitchell Herrera, sabi niya, sarili niyang experience. Anak ko, bisdak, sa awa ng Diyos, nasa rehab na anak ko sa Tagaytay. Kasi kapag di nakabisyo, mainit ulo, tapos ilang bisis ninakawan ng nanay ko ng 29,000. Dong! Anong ginagawa mo dyan? Anong in-spray mo? Kala ko nag-spray ka ng pamatay ipis, mamamatay tayo dito. Sarado mo, Dong. Ayun. Dahil na sinipag pala yung anak ko eh. Amoy floor wax. Sabi ko, tangina, parang amoy gas ah. Naglinis pala yung anak ko, nagpo-floor wax. O, tingnan mo, nagnakaw 29,000. Buti yung anak mo, ma'am, nagnakaw lang, hindi gumurgor. Buti may nanakaw, ma'am, sa kamag-anak mo. Paano kung walang nanakaw sa kamag-anak mo, ma'am? Saan yung magnakaw, ma'am? Tanong ko sa inyo. Saan magnakaw yun, ma'am? Puta, sa kapitbahay nyo. Kung walang manakaw sa kapitbahay, saan magnakaw? Doon, sa kali, sa kanto, sa kalsada. Manghuldap. Ganun yung utak ng adik. Kaya kung kaya pang i-rehab, parehab mo. Pero pag hindi na kaya, iparehab yan. Naku, magdasal ka, ma'am, na hindi darating si Tatay Digong. Pero, ma'am, pagdasal mo na lang, ma'am, na wala na siyang mabilhan na droga. Kasi pag may mabilhan pa siyang droga, ma'am, ng droga, magpapatuloy pa rin yung anak mo magiging addict yan. Lalo na ngayon, ma'am, walang ginagawa ang Marcos admin pagdating sa droga. Hindi galit. Kaya babaha talaga ang droga. Huwag mo muna palabasin yung anak mo sa rehab. Hanggat hindi magiging presidente ang Duterte muli. Kasi paulit-ulit ka magparehab yan. Parehab mo. After 6 months, pauwiin mo. O BBM naman presidente pa rin, Marcos. Baha man ang droga, balik muli, sayang ang pira. Sayang talaga. Kaya mas maganda, magdasal tayo na Duterte muli para mawala na yung droga. Puro gid sila. Gipanitan ginako diya sila sa tinuod na. Pangutana mo taga Davao kanang inyong Dias Dumoy. Gipanitan ginako. Alam mo yung gipanitan, binalatan. Binalatan daw talaga ni Tatay Digong yung mga drug lord. Ito sabi ni Mitchell, ilang bisis na nangako na magbabago, puro na puno na kami. Kaya 1 year siya doon sa Tagaytay. Gawin mo ng 3 years, ma'am. Gawin mo ng 3 years. Extend mo muna. Hanggat singiwim ang presidente, may mabili kasi, ma'am. May mabili. May mabiling pulburon. Kaya, tingnan mo si ma'am na nagsasabi, ilang bisis na nangako kasi may mabibili. Kaya wag mo muna palabasin. Baka iba na ang gagawin. Baka mang-kidnap na, nako. Ing na ito nga. Ayaw. Ayaw, yun in town.
Muna, may problema ta sa crime na to. May problema ta sa bugas atong tiyan nga di matarong-tarong nila o kaning krimen na yan talaga ang magiging resulta pag ang leader ay weak. Lablin si Buka, ako 3 kapatid na lalaki ang nag-sabu sa pamilya ko. Yung bunso, nagpagurgor, nagpakamatay, ma'am. Panganay, grabe. Parang ginastos ko. Tagaytay at Los Baños ang rehabilitation niya. Sobrang pera na ubos ko. Ito, ikaw naman, kayo na nakapagsabi na may mga pamilya kayong adik. Tama talaga si Tatay Digong. Nang adik, talagang paulit-ulit at magiging adik talaga yan. Alam mo, gusto ko kasi talaga yung liderato ni Tatay Digong. Yung gulatin mo ba, takutin mo. Alam mo, matitigas ng ulo, lumalambot. Tangina, no. Huwag na daw patagalin, kalad ka rin. Adik forever talaga yan. O, gusto nyo ng joke time? O, ito, pakinggan natin yung joke time natin, oh. Ito ba yun, Tatay Diggs? Tatay Digong. Mga joke ni Tatay Digong. I love you. Nelordes. Pero ang imong tingog kung naglula naman. Hindi malo. Kita ta. I love you daw, Tay. Pero yung boses mo daw, parang lula na daw. At least sinagot ni Tatay Digong, I love you too. No. I love you, Tay. Pero yung, I love you too. Pero yung boses mo, lula naman. Alam mo si Tatay Digong, may sense of humor eh. No? Hindi mo, lahat ng binibitawan niya, pag joke talaga eh. Ito pa. Politika banggod. Ito yung tinatawag ni Tatay Digong na ngiwi. Buang daw. Tinawag na pala kanina. Ito, dagdag na lang guys. Sa akong tanaw, panahon nagyong mapahuway ko. Ang kadaot, napugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Dong! Tigil mo na ngayon tong pagpa-floor wax, Dong! Sakit sa ilong! Tigil mo na yan! Buksan mo muna yung pinto dyan. Di ka makakatulog. Amoy gasolina. Lang guys. Panay floor wax pa rin yung anak ko. Amoy gasolina na. Di ka makatulog. Bahala ka. Nawala tuloy ako. Nawala ako. Wala, naalala akong ubuhin sa floor wax ng anak ko. Ba't ka sinipag dyan? Dong, ba't ka sinipag dyan? Imbis wala na akong ubo, nauubo. Di na naman makapag-live dito mamayang gabi. Talaga, oh. Parang suminghot din ako ng floor wax nito eh. Baka may hingin service doc. Hindi nga nang hiningi eh. Sukli lang. Yung kwarto niya pinalagyan ng aircon na ano. Bagong aircon yung pinadala. Pinabili. Aircon na mamahalin, mambira. Kaya yan, sinup.
sinipag, nag-floor wax. Tulungan natin, tol. Nakalimutan ko na. Pareha na sa iyang tatay magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Okay. Lablin si Bukawa, maraming salamat sa pakulay. Pumalag dito si Marcos, yung UAM. Nasabi daw, fake news daw si Tatay Digong. Walang katotohanan. Sus ko, Ginoo. Walang fake news sa sariling opinion. Hindi ninyo matanggap yung sinasabi ni Tatay Digong na magiging diktador ka rin, UAM? Gaya yung tatay mo. Yun ang nakikita namin eh. Yun ang napansin namin at naranasan natin ngayon. O tingnan mo, mga nagkikriticize sa'yo, nasan? Puta, nasa kulungan. Tingnan mo nga political vloggers, nilulusob ng mga kapulisan. Yun ang nakikita na ngayon ni Tatay Digong na maging diktador din si UAM at hindi na rin bababa sa pwesto at magdeklara ng martial law. Baka sasabihin mo fake news, buang. Tulay, Tatay Digong. Pag martial law, why election, siya na po yung ilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Correct. Hindi na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun mo o gubot. Timanin ninyo na. Pareha siya martial law ni Adto. Ito yung nakakatakot. Kasi sinabi ni Tatay Digong, tayo daw, makakatikim daw talaga tayo ng kaguluhan gaya ng panahon ng tatay niya na deklara ng martial law. Tama ka dyan, nagilan ng Mindanao sa QGC, nilusob ng 5,000 na kapulisan. Ano pa ba yan? Di ba martial law? Yan o. Tapos sasabihin, fake news. Makakatikim daw talaga tayo ng kaguluhan. Kaguluhan na nga ho nangyayari eh. Na-divide na nga tayo, di ba? Nag-cause na nga ng division eh. Dahil hindi nakikinig itong Marcos admin sa busis ng mga Pilipino. Kaya nga dismayado ang INC. Galit na galit si Kong Marcolita. Dahil ito yung nangyayari. Martial law. Oh, nagkagulo na talaga tayo. Pero kabong mga sundalo o polis, paminaw mo. Kanang ambisyon sa usa ka tao, ayaw mo pagsakay. Kay madugay, madali, matapos mangyod na. Kaya illegal man na. Pamili mo at tumungat to sa sayop. Duwar naman na. Na sayop, na tama. Pili lang. Sundalo, pulis. Inubutol ako sa floor wax. Ito yung sinabi ni Tatay Digong sa mga kasundaluhan. Kayong mga sundalo, huwag kayong sumakay sa ambisyon ng mga politiko. Oh. Dahil pag sumakay po kayo, magkagulo tayo, mamili lang kayo. Kaguluhan. O doon tayo sa tama. Ang problema kasi dito ngayon, Tatay Digong, duwag din ng mga pulis. No? Paminaw, makinig. Makinig kayo, sabi ni Tatay Digong. Mga duwag ang mga pulis. Arama, wala silang magawa. No? Hindi na ho sila. Ano talaga kasi. Ang mga kapulisan kasi talaga ngayon, kawawa eh. Tinatanggalan ng, pag ikaw, kukontra ka, suspendido ka. Gawang ka ng kasalanan. Kaya yung mga yan, takot din ang mga yan. Sunod sa utos lang. Kaya kahit ano natin sa kanila, hindi mo rin sila masisisi. Alam mo ang sagot lang ng mga yan? No? Sunod lang kami sa utos eh. Wala na kaming magawa. Sabi ni Ronald Alfonso, adik daw si Tatay Digong. Nag, ba't nagiging adik si Tatay Digong, Nag? Saan, Nag, adik? Ayusin mo, Nag, kasi maraming ibig sabihin ng adik eh. Adik sa paghahanap buhay,
adik sa pagmamahal sa bayan, adik sa pagmamahal sa bansa, sa ating mga Pilipino. Ayusin mo nga, Naldo, nang sabi na adik. Sige, mamaya. Pag-usapan natin sinong adik. Wala yung tatadig siya. Aray ka sa... Sayop. Mag-enkwentro ay kita. Enkwentro! Sabi naman ni Buhawi, taga Pangasinan, kurap daw si Inday Sara. Paano naging kurap? Alam mo, Buhawi, paliwanagan lang kita ng maayos, kunti lang, para maintindihan mo. Pag-kurap si Vice President Inday Sara Duterte, alam niyo po ba, sa kasaysayan ng ating bansa, ang nagbubukod tanging syudad na walang utang ni piso ay Davao City. Ang nakagawa lamang yan ay ang mga Duterte. Alam niyo po ba kung sino yung mayor ng Davao na walang utang ang Davao City hanggang ngayon? 0? Si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya pag sinasabi mong korap si Inday Sara, mahiya ka sa sarili mo. Kasi kung korap si Inday Sara, nung mayor pa lang siya, edi sana, sandamakmak na utang ang Davao City until now. Hindi, wala silang utang. At pinakamalaking revenue ang Davao City. Walang utang. At mismo nagsabi ang kuwa, Clerk Inday Sara. Alam mo, di kita masisisi na sabi mo makorap si Inday Sara. Kasi yun yung palabas ng mga mainstream media. Yan yung palabas ng mga buhaya sa Kongreso. Choice mo yun, naniwala ka. Pero walang fact. Walang katotohanan. Naniwala ka sa mga kongresistang tablado ring kurakot. Yan ang kawawa ang Pilipino eh. Kagaya itong itong taong ito, trolls. Kawawa yan eh. Kasi ang pinapakinggan niya maling impormasyon. Ang pinapakinggan niya mga kalaban ni Inday Sara, mga Duterte. Try mo makinig sa mga kakampi ni Inday Sara. Kung ayaw mo makinig, kaya sabihin mo kami fake news, mag-research ka. Try mo mag-research. Punta ka sa website, magtanong ka sa University of Google. Kung may utang ba ang Davao? Tingnan mo kung paano nagiging mayor si Inday Sara sa Davao. Doon mo masasabi kung kurap ang tao o hindi. Sipin mo yan, ni piso lang utang. Buhawi. Alam mo kung sinong kurap? Pamilyang Marcos. The most corrupt politician sa kasaysayan ng ating bansa ay nakuha ng pamilyang Marcos. Duterte hindi kurap. Maganda ang tinatakbo natin. Kung kurap ang mga yan, magaganda sana ang bahay. May mga gandang kotse. Hindi. Sipin mo yung sapatos ni Inday Sara, tigta 3,000 lang eh. Pero yung mga sapatos ng mga buhaya, libo-libo, 100,000, 200,000, milyon. Ganun no. Kawawa lang ang mga Pilipino na nalason ang utak ng mga buhaya. Ni minsan, hindi sinabi ng kuwa nga si Inday Sara kurakot. Commission on Audit, hindi sinabi. Clerk si Inday Sara. Pinagpilitan lang ng mga buhaya. Singiwim, nasaan yung pira? Flood control projects, ipinagmalaki niya sa talumpati. Pero, nasaan yung proyekto? Wala. 500 billion. So ngayon, ito pala yung kurap ngayon, buang talaga. Ito lang, baka malaglag yung camera. Ito nga, sa mga buhaya, mga kakampi ng mga buhaya. Papulit-ulit na lang tayo itong numero na to. Animal talaga, ang hirap basahin. Yung confidential funds na inimbestigahan 125 million, sinabi ng COA, walang korap dyan. Sumunod ang Office of the Vice President. 4.5 billion animal confidential funds, hanggang ngayon di ba paliwanag? Gold, 129 billion, nasaan?
Gisaya, 62.5 billion, nasaan? SSS, 62 billion, nasaan? Development banks, land bank, nasaan? Bilyones. PDIC, 17 billion, nasaan? PhilHealth, 90 billion, nasaan? Flood control, 500 billion, nasaan? Marlika, investment scam, nasaan? Animal. Bilyones pinag-uusapan, animal, hindi corrupt. Yung GAA Panay Blanco sa Baykam, hindi corrupt. 4.1 trillion sa loob lamang ng isang buwan, inubos na. Hindi corrupt. Akap, bilyones, hindi corrupt. Sus ko, tatanga ng Pilipino. Kawawa ang Pilipino pag nakinig tayo sa mga buhaya. Ang tama, magtanong og utang kabubuton ninyo ang Pilipino. Wala yun, hiwi tanan ng kwan. Hiwi ka daw, Nyor! Hiwi mo lang, sobrang hiwi. Tatay Digong Bisaya talaga, hiwi daw, hiwi. Yung hiwi, ngiwi. Hoy sa mga trolls, hindi nakaintindi ng Bisaya, yung hiwi, ngiwi. Wala, hiwi talaga. Oh. Tuloy, Tatay Diggs. Basta ng pagsulti ni... Ayan na, ayan na! Duga na eh. Tuloy! Ano? Buwisit sila dito, Perteng, himi, ano, Buti si Tatay Digong, kunti lang. Hiwi! Sobra pa sa hiwi! Hiwi daw, amo nyo, sabi ni Tatay Digong. Ibaw ka kung sa'y pag-ilanan sa adik. Ayan na, ayan na. Mukalit lang, ang sip-on, mukalit lang tulo. Di nila mapunggan. Tablado silag dadan. Kung diya, taga-Davao man, silag damiyo. Kung nakita may anas Davao, mukalit lang og sip on forever. Sana all. Ganda talaga, galing talaga ni Tatay Digong, no? Seryoso tapos biglang joke. Yung adik daw ngumingiwi. Tumutulo daw yung sipon. Sipon forever daw, sana all. Yan yung mamimiss mo sa kay Tatay Digong. Tingnan mo yung tao, alive na alive. Natakot na sila dito sa sobrang daming tao, oh. Wala Tatay Diggs, oh. Kaya masuko mo na siya. Pero taga-Davao man niya. Mamang po'y tinood. Di ko nila mabula. I was mayor for the time that we were in Davao. Hit sila dito sa Tadeko. Ay, hit daw Nyar! O sa kanang ilang island. O, paano yan mga ngiwik? Paano na yan mga ngiwik? Hit daw! Day, presidente nga na day, tukhang magad singag ba day? Yan ang sinasabi ng ano natin, hit sabay ngiwik. Ay, Lilit Taguno, salamat sa pakulay. Patalastas muna tayo. Ito yung ngiwik ba hanap nyo? Itong ngiwik. Talo na singag ba? Hay! Talo na singag ba? Hay! Talo na lahat ng kandidato, lingag ba? Hay! Yan ang umingiwi, oh! Na. Hay! Diretso ko bita Yan na. umingiwi siya, oh!
Diretso kubita na lahat ng kandidato niya. Sabi ni Tatay Digong, Iyakin singag ba? ngumingiwi yung adik. Iyakin singag ba? Yan, ngumingiwi, oh. Iyak na singag ba dahil talo na sila? Hi! Talo na singag ba? Hi! Talo na singag ba? Hi! Talo na lahat ng kandidato Ayan, ningag ba? ngumingiwi ka. Diretso kubita na. Hi! Diretso kubita na. Hi! Diretso kubita na lahat ng kandidato niya. Di ba sabi ni Tatay, pag Iyakin ngumingiwi daw, singag adik ba? daw, sabi ni Tatay Digong, ha? Iyakin singag ba? Hi! Iyak na singag ba dahil talo na sila? Hi! Talo na singag ba? Hi! Talo na singag ba? Hi! Talo na lahat ng kandidato ningag ba? Ngimi pa? Diretso kubita na. Hi! Diretso kubita na. Hi! Diretso kubita na lahat ng kandidato niya. Hoy! Iyakin singag ba? Iyak! Iyakin singag ba? Iyak! Iyak na singag ba dahil talo na sila? Iyak! Talo na singag ba? Talo na! Talo na singag ba? Talo na! Talo na lahat ng kandidato ningag ba? Talo na! Diretso kubita na. Kubita na! Diretso kubita na. Diretso kubita! Diretso kubita na lahat ng kandidato niya. Naman! Iyakin singag ba? Iyak! Iyakin singag ba? Iyak! Iyak na singag ba dahil talo na sila? Hoy, naka-live tayo ngayon. Sino yung muli mamaya? Sinubukan ko lang mag-live kung hindi ako ubuhin. Nakatawid tayo. Bad trip na naman mga trolls. Dagang salamat Visayas ug Mindanao. Maraming salamat Luzon. Maraming salamat Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW, saan mang panig ng mundo. Mabuhay ho tayo. Boot Street Team PDB Laban. Lucky 9. See you po mamaya. Dagang salamat sa lahat ng mga OFW, Iskunyan, Duterte, diehard supporters, bantag supporters. Pakiyuti sa mga totoo, saan mang panig ng Pilipinas. See you po mamaya ulit, alas 8:30. Tuloy ang laban para sa bayan. Bisdak Pilipinas, magandang hapon. God first, maraming salamat. Bye-bye, ingat.